Magandang araw mga ka-recap. Sa video na ito, aalamin natin ang kwento ng isang tusong magnanakaw na nagsagawa ng pinakamapanganib na nakawan sa kanyang buhay. Ito ang buong kwento ng Crime 101. Sa Los Angeles, maingat na naghugas si Mike sa kanyang sarili at kinuha ang kanyang baril bago sumakay sa kanyang kotse. Pagkatapos, binuksan niya ang tracker para hanapin ang sasakyan ni Masud at sinundan ito sa buong lungsod. Nang makita ni Mike ang isang tunnel, inunahan niya itong pasukin para harangin ang daan. Nang huminto si Masud sa likuran niya, nagsuot ng maskara si Mike at binuksan ang kanyang trunk. Di nagtagal, lumapit si Masud kaya tinutukan siya ni Mike ng baril. Matapos kapkapan, pinilit niya itong sumakay sa trunk at hiniling ang password ng kanyang telepono. Sinabi ni Mike na may tubig sa trunk bago ito isinara. Pagkatapos, tinanggal niya ang tracker na in-install niya ilang buwan na ang nakalipas sa kotse ni Masud at ninakaw ang kanyang telepono bago bumalik sa kanyang sariling sasakyan at umalis. Samantala, naghanda ng kanilang mga baril ang magpinsang Ben at Ali bago pumasok sa isang jewelry shop. Ibinigay sa kanila ng may-ari na si Sammy ang set ng mga diamante na inilagay nila sa isang briefcase. Pagkatapos, dinala ni Sammy si Ben sa kanyang opisina at sinabing peke ang mga diamante sa loob ng malita. Ang totoong mga diamante ay nagkakahalaga ng $3 milyon at kailangan itong itago ni Ben sa kanyang medyas. Sa sandaling iyon, pumarada si Mike sa labas ng shop at nagpadala ng text kay Sammy gamit ang telepono ni Masud na nagsasabing handa na siya. Bago umalis ang magpinsan, hiniling ni Sammy na makita ang kanilang mga baril. Hindi siya nasiyahan sa baril ni Ali kaya binigyan niya ito ng bago. Pagkatapos, umalis ang magpinsan sakay ng kanilang sasakyan at sinundan sila ni Mike habang nagkukunwaring si Masud. Sa huli, huminto sila sa isang parking lot kaya muling nagsuot ng maskara si Mike at sadyang nagpark ng sobrang lapit sa kanila at nabangga ang kanilang side mirror. Tinutukan niya sila ng baril at ipinakita ang kanyang telepono para i-play ang live broadcast ng bahay ni Ben bilang banta. Pinapababa ni Mike ang kanilang mga baril at telepono sa kanyang kotse. Pagkatapos, lumabas siya at tinutukan si Ben ng baril habang hinihingi ang totoong diamante dahil alam niyang peke ang nasa malita. Sa una, nagkunwaring walang alam si Ben kaya binanggit ni Mike ang pangalan ng asawa niya bilang pananakot. Ibinigay ni Ben ang totoong diamante at pumunta si Mike sa kanyang kotse para palayain si Masud. Ang destruksyong ito ay nagbigay pagkakataon kay Ali para kunin ang kanyang pangalawang baril. Nang bumalik si Mike sa kanyang kotse, ibinalik niya ang mga telepono kay Ali na agad tumutok ng baril sa kanya. Nanginginig ang kanyang kamay kaya hindi niya tinamaan si Mike at sa halip ay tinamaan ang bintana. Natakot si Mike at agad na umalis, mabilis na nagmaneho sa buong lungsod. Halos mabangga siya ng ilang beses at tinamaan ang likod ng isa pang kotse, pero nagpatuloy siya hanggang sa makarating sa isang parking lot. Doon, sandali siyang huminga para kumalma bago tinanggal ang kanyang contact lens. Pagkatapos, tinapon niya ang kotse at lumipat sa ibang sasakyan para umalis. Samantala, bumisita si Sharon kay Steven sa kanyang napakagandang mansyon para magbenta ng insurance policy. Pagkatapos ipakita ang kanyang security system, kinuha ni Steven ang isang baril at dinala si Sharon sa bintana, sinasabing paputukin niya ang isang bote. Dahil hindi pa kailanman nakabaril si Sharon, hindi niya ito nataman. Lumipat sila sa mesa malapit sa pool para pag-usapan ang insurance policy, at nakita ni Sharon ang isang batang babae na dumaan. Inakala niya na anak ito ni Steven, ngunit ipinaliwanag nito na siya ay kanyang fiancé. Agad sinubukan ni Sharon na isama ito sa usapan, ngunit naging awkward ang sitwasyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga detective na sina Lou at Tillman sa parking lot para imbestigahan ang pagnanakaw. Tinanong nila ang magpinsan at nakita nilang kaina-hinala na napakaraming alam ng magnanakaw, ngunit iginiit ni Ben na wala siyang kinalaman. May kamera sa pader, ngunit pinutol ito. Pagkatapos, sinabi ni Lou kay Tillman na sa tingin niya ito rin ang magnanakaw na matagal na niyang tinutugis dahil tugma ito sa lahat ng katangian, walang paggamit ng karahasan, na-cut off na ang mga kamera bago pa man, alam niya eksakto kung ano ang dinadala at kailan ito ililipat, at mabilis siyang naglalaho gamit ang Route 101. Skeptical si Tillman at ibinunyag na sinabi sa kanya ng kanyang lieutenant na magpalit na siya ng partner. Sinabi niyang hindi,
Pero kailangan niya si Lou para ayusin ang sarili nito o masisira ang kanilang mga career. Pag-uwi ni Mike, itinago niya ang mga diamante sa isang baso. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang ulo at napagtanto niyang may sugat siya mula sa nabasag na bintana. Tiningnan niya ang maskara at nakita ang mantsa ng dugo, nangangahulugang maaaring may dugo rin sa abandonadong sasakyan. Sa gabi, nakipagkita si Mike kay Manny, isang taong bumibili ng mga ninakaw na gamit para ibenta sa black market. Inamin ni Mike na kinakabahan siya sa paparating na trabaho sa Santa Barbara dahil maraming sibilyan ang madadami at ayaw niyang may masaktan. Pero sinabi lang ni Manny na mag-isip siya ng mas maayos na plano. Bago umalis, nagpalitan sila ng baso. Pagkatapos, gumawa ng espesyal na tawag si Manny. Sa isang hotel, umupo si Mike ng isang babae para sa gabi, pero wala siya sa tamang estado ng pag-iisip. Umuwi siya at nagsaliksik tungkol sa mga empleyado ng insurance company, partikular na napansin ang profile ni Sharon. Kinabukasan, tinalakay ng insurance company ang tungkol sa ninakaw na diamante at ipinadala si Sharon para makipag-usap sa pulis. Naiinis siya dahil ibinigay ang account ni Steven sa iba. Sa police station, tinanong nina Tillman at Lucy Sammy, na nainsulto sa paratang ng fraud. Ipinaliwanag ni Sammy na wala siyang kinausap na kahit sino tungkol sa diamante at email lang ang pinadala niya, ibig sabihin ay nahak siya. Sa isang diner, binabayaran ni Mike ang isang hacker para makakuha ng impormasyon mula sa social media, email, calendar, at mga mensahe sa telepono ni Sharon. Samantala, si Orman ay mabilis na nagmomotorsiklo hanggang makarating sa parking lot kung saan naghihintay si Manny. Ipinaliwanag ni Manny na nawalan na ng lakas ng loob si Mike at hindi na niya gagawin ang Santa Barbara job, kaya si Orman na lang ang papalit. Kinagabihan, nagmamaneho si Mike ng tahimik nang biglang may sumalpok na kotse sa likuran niya. Sinubukan ni Maya tanungin si Mike tungkol sa insurance information pero inalok siya ni Mike ng cash kapalit ng pinsala. Dahil sa sakyan ito ng boss niya, kailangan pa rin ni Maya na sundin ang official process kaya pinilit niyang magpalitan sila ng impormasyon. Kinabukasan, kipagkita si Sharon kay Lou at ipinaliwanag na gusto ng insurance company na magpa-polygraph test sina Sammy at ang mga pinsan. Nahalata ni Lou na ayaw magbayad ng kumpanya kaya ininsulto niya ang kanilang mga taktika, at gumanti si Sharon sa pagsasabing corrupt ang sistema ng pulisya. Nagkaroon ng pagtatalo at sinabi ni Sharon na base sa statistic hang inside job ito. Dahil dito, may naisip si Lou kaya umalis siya. Sa police station, tinawag ni Lou ang kanyang team para sa meeting. Ipinakita niya ang mapa ng 219 na robbery sa nakalipas na 4 na taon, pagkatapos ay inalis ang mga may parehong characteristic value na mas mababa sa 500,000, walang surir o armored vehicle, walang violence, at may naiwan na DNA o ebidensya. Ang natira ay bumuo ng pattern sa 101 freeway, at sinabi ni Lou na posibleng inihak ng kriminal ang communications ng mga jeweler para malaman kung kailan ililipat ang mga gamit. Naniniwala siyang ang susunod na robbery ay sa North. Pagkatapos ng meeting, pinagalitan si Lou ng kanyang lieutenant, tinuro nito na marami sa mga kaso ay may suspect na at ang iba ay sarado na. Ang muling pagbubukas ng mga ito ay makakasira sa clearance rate ng department, at ang kanilang pangunahing priority ay panatilihing mataas ang kanilang numero, walang suporta si Lou para sa kanyang teorya. Kasabay nito, pumarada si Orman ng kanyang motor sa labas ng isang bangko at pinanood ang isang lalaki na may dalang malita na sumakay sa kanilang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, pumasok ang lalaking ito sa isang jewelry store sa Santa Barbara. Sinugod siya ni Orman, itinulak papasok, at tinutukan ng baril. Nang subukan niyang kunin ang briefcase ng lalaki, napagtanto niyang naka-handcuff ito sa kanyang palso. Pinababa ni Orman ang lahat sa sahig at sinuri ang likod na opisina, pero isang sanggol lang ang naroon. Matapos tamaan ng baril ang isang babae, tinutukan niya ang lalaki at hinanap ang susi. Sinabi ng lalaki na nasa kanyang kotse ito. Nang sumilip si Orman sa bintana, wala siyang nakita na mga sasakyan kaya nagalit siya. Paulit-ulit niyang sinaktan ang mukha ng lalaki hanggang umamin ito na nasa leeg niya ang susi. Sa huli, nabuksan ang handcuffs at nakuha ni Orman ang malita, handa nang umalis. Ngunit napansin niya na mas maraming mahahalagang alahas pa sa loob ng tindahan kaya hinawakan niya ang isang empleyado sa buhok at pinabuksan ang mga kabinet.
Matapos ilagay ng kawawang babae ang lahat ng alahas sa bag ni Orman, pinahiga niya silang lahat sa ibabaw ng unang lalaki. Nang tangka niyang umalis, napansin niyang nakalock ang pinto kaya kailangan niyang bumalik at pindutin ang button para mabuksan ito. Dahil mabagal siya, muling nagsara ang pinto kaya pinaputukan niya ang isang cabinet para mapabilis ang mga tao. Tumunog ang alarm at may isang lalaki ang nagbukas ng pinto, kaya nakalabas si Orman. Samantala, nag-text si Mike kay Maya para yayain ito lumabas. Sa gabi, nagkita sila sa isang mamahaling restaurant at nagkunwaring software developer si Mike na palaging lumilipat ng lugar. Inamin ni Maya na hindi siya komportable sa ganitong klase ng lugar kaya ipinaliwanag ni Mike na dinala niya siya roon dahil sikat ito para sa dates. Nagpalit sila ng lugar at kumain ng street food. Habang nag-uusap, unti-unti silang nagkaroon ng koneksyon kahit magkaiba ang kanilang mundo. Sa dulo ng date, pumayag si Maya na ulitin ito. Pagkaalis niya, nalaman ni Mike sa balita ang tungkol sa pagnanakaw ni Orman. Sa isang diner, nakipag-usap si Lou sa kanyang asawa na umamin na may ibang lalaki siya. Nang tawagan siya ni Tillman, hindi niya ito sinagot para tutukan ang usapan. Sinabi ng asawa niya na pwede siyang umalis, pero sinabi ni Lou na manatili na lang ito dahil siya ang aalis. Nag-away sila bago siya umalis. Pagkatapos, sumali si Lou sa kanyang team sa jewelry store. Sinabi ni Tillman na pasok sa teorya ni Lou ang robbery dahil nasa north ang tindahang iyon, pero naniniwala si Lou na ibang magnanakaw ito dahil ang usual na kriminal ay hindi marahas. Samantala, kinausap ni Mike si Manny at kinompronte ito dahil ginamit ang impormasyon niya pero ibang tao ang ipinadala. Pakiramdam ni Mike ay niloko siya at sinabi niyang hindi na siya makikipagtrabaho kung mauulit ito. Galit na sinagot siya ni Manny at sinabing wala siya kung wala siya. Pero umalis lang si Mike. Sa insurance company, pinanood ni Sharon si Sammy habang sumasailalim sa polygraph test, naiinsulto si Sammy sa mga paratang at sinabihan si Sharon at ang kumpanya nito. Makalipas ang ilang oras sinabi ni Manny kay Orman na may bagong plano si Mike kaya kailangan niya itong sundan. Sa halip na gawin ang susunod na robbery, kailangan hayaan muna si Mike at pagkatapos ay nakawin ito mula sa kanya. Sa hapon, pinanood ni Orman si Mike habang nakikipagkita sa hacker. Ang impormasyon ay naka-encrypt sa isang website, kaya binigyan si Mike ng instructions kung paano ito ma-access. Pagkaalis ni Mike, tiningnan ni Orman ang kanyang phone at makikita na naglagay siya ng tracker sa kotse ni Mike. Sa bahay, pinag-aralan ni Mike ang impormasyon ni Sharon at tiningnan ang kanyang calendar. Kinabukasan, sinundan niya ito sa isang restaurant. Nang paalis na ito, nagkunwari siyang ibang kliyente at kinausap siya tungkol sa mga kotse. Sa police station, pinag-aaralan ni Lou at Tillman ang lahat ng robbery footage. Ipinahayag ni Lou na ang magnanakaw ay nagpapalit ng sasakyan at nais niyang i-search ang buong area. Sa gabi, pumunta si Maya sa lugar ni Mike para sa isa pang date. Napansin niya na wala itong personal na gamit at kahit mga larawan ng pamilya, kaya sinabi ni Mike na hindi na siya nakikipag-ugnayan sa kanila. Inamin din niya na lumaki siya sa kahirapan kaya hindi siya sanay mag-ipon ng mga gamit. Pagkatapos, pinatugtog ni Maya ang music at hinikayat siyang sumayaw. Nauwi ito sa halikan at pagiging malapit sa isa't isa. Nang matapos, nagbihis si Maya ngunit hinikayat siya ni Mike na manatili pa. Kinabukasan ng gabi, lumabas si Mike sa balcony para huminga at nakita niya ang ilaw sa malayo na nagbigay ng lokasyon ni Orman. Nang makita niyang umalis si Orman sakay ng motor, agad bumalik si Mike sa kanyang kotse at hinanap ang tracker hanggang sa makita ito at agad niyang tinanggal. Pagkatapos, tumawag siya para maghanap ng bagong lugar na tutuluyan. Kinabukasan, nagkunwaring delivery guy si Orman at biglang pumasok sa apartment ng hacker. Inihagis niya ito sa paligid ng kwarto bago umupo sa kanya at tinutukan ng baril ang bibig nito, hinihinging sabihin kung ano ang ginagawa niya para kay Mike. Samantala, patuloy na hinanap ni Lou ang lahat ng parking lot sa area. Sa wakas, nakita niya ang nakatikip na kotse at agad sinuri ito, kung saan nakita niya ang mga bubog ng salamin. Di nagtagal, dumating ang forensics team at nakakita ng maliit na patak ng dugo. Kalaunan, pumunta si Mike sa isang art gallery dahil alam niyang nandoon si Sharon. Nagkita sila at nag-usap, at kalaunan ay nag-inuman. Nang sabihin ni Sharon ang tungkol sa kanyang trabaho at kung paano siya natutong magbasa ng tao, hiniling ni Mike na basahin siya.
Napag-alaman ni Sharon na may mga sikreto siya, medyo OCD, at may sobra siyang pera at oras. Pero napansin din niyang hindi siya lumaki sa yaman. Hindi komportable si Mike kaya binago niya ang usapan at inamin na hindi aksidente ang pagkikita nila. Isa-isa niyang sinabi ang nalaman niya tungkol kay Sharon, kabilang ang 11 taon na siya sa kumpanya pero wala pa ring promotion. Ipinaliwanag niya na nakikipag-partner siya sa mga taong nagbibigay sa kanya ng impormasyon para sa mga robbery at tinitiyak niyang walang nasasaktan o natatrace. Nagalit si Sharon sa ideya ng pagnanakaw imbes na magtrabaho ng marangal, pero sinabi ni Mike na hindi rin malinis ang shareholders ng kumpanya niya. Gustong umalis ni Sharon kaya sinabi ni Mike na kung magbabago siya ng isip, mag-post lang siya ng larawan ng dagat sa Instagram. Pagkaalis ni Sharon, napansin ni Mike si Orman sa labas ng bar at agad siyang sinundan sa kotse. Nagkaroon ng high-speed chase na may mga delikadong liko at panganib sa ibang sasakyan. May bus na humarang sa kanila kaya napahinto si Mike, ngunit nang umalis ito, nakita pa rin niyang sumusunod si Orman kaya nagpatuloy ang habulan. Sa dulo, nabangga ni Orman ang isang kotse at nahulog sa motor. Sinundan siya ni Mike hanggang sa isang tindahan kung saan umiinom si Orman. Sinubukan ni Orman magpanggap na inosente, ngunit galit na hinarap siya ni Mike, itinulak siya sa refrigerator at hiniling ang paliwanag. Nang kagatin siya ni Orman sa kamay, hindi pa rin siya bumitaw at inilabas ang baril bilang banta. Inamin ni Orman na si Manny ang nag-utos sa kanya, binalaan siya ni Mike na kapag nakita pa nila ulit ang isa't isa, mamamatay sila. Kinabukasan, nalaman ni Sharon na sumali si Lou sa kanyang yoga class at nag-usap sila sandali hanggang sa makatanggap si Lou ng tawag mula sa police station tungkol sa mga kahinahinalang sasakyan sa labas ng jewelry store. Humarurot si Lou papunta sa crime scene. At nakita ang isa pang detective na binabaril ang isang tumatakbong magnanakaw. Tinanggal niya ang maskara ng kriminal at natuklas ang isa itong teenager. Habang nagmamasid si Lou, sinuri ng isa pang detective ang binatilyo at sinabing armado ito. Muling tiningnan ni Lou at nakita ang baril sa kamay ng bata, ngunit sigurado siyang wala ito roon kanina. Sa police station, ikinwento ni Lou ang kanyang nakita sa lieutenant. Hindi natuwa ang lieutenant dahil nais niyang protektahan ang kanyang mga tauhan at ibinunyag na pumayag na si Tillman na magsinungaling. Ipinahayag niya na ang 3 detective ay suspendido hanggang matapos ang investigasyon. Habang kinukuha ni Lou ang kanyang gamit nakatanggap siya ng report mula sa DNA test ng kotse at nakita ang tugma sa system. Lumabas na si Mike ay ang tunay na pangalan na James. Lumaki siya sa foster care at may juvenile record. Sa insurance company, frustrado si Sharon dahil ibang empleyado ang nakakuha ng deal kay Steven. Pagkatapos ng meeting, sinabi sa kanya ng boss na hindi pa siya ma-promote ngayong taon. Galit si Sharon at sinabi niyang paulit-ulit lang ang pangako sa kanya at nagbanta na ililipat ang kanyang client sa ibang kumpanya. Tinuwanan siya ng boss at sinabing hindi susunod sa kanya ang mayayamang lalaki sa edad niyang 53. Galit na pumunta si Sharon sa beach at nag-post ng larawan sa Instagram. Agad itong nakita ni Mike at pinuntahan siya. Sinabi ni Sharon ang tungkol sa surir na magde-deliver ng watches at gems para sa wedding ni Steven bilang favors. Dahil cash magbayad si Steven, maraming pera rin ang magiging present. Sa kabuuan, maaaring umabot ito sa $11 million at gusto ni Sharon ang 3 bahagi. Sinabi ni Mike na delikado ito at iisipin muna niya. Kinagabihan, pinuntahan ni Lou ang huling address sa file ni Mike at nakilala si Ann, na hindi alam kung bakit hinahanap si James doon. Di nagtagal, nakatanggap si Mike ng voicemail mula kay Ann na kailangan nilang mag-usap. Tumawag si Mike at ipinaliwanag na hinahanap siya ng pulis. Nang ipasa ang telepono kay Lou, agad pinatay ni Mike ang tawag. Pagkatapos, sinorpresa ni Mike si Sharon sa kotse at kinumpirmang gagawin niya ang heist. Binigyan niya ito ng disposable phone mas sinabing sirain ang SIM card pagkatapos ng bawat tawag. Kinabukasan, pumunta si Mike sa wedding hotel para suriin ang security. Samantala, nakuha ni Sharon ang lahat ng impormasyon tungkol sa kasal ni Steven mula sa system ng kumpanya. Sa bahay, sinira niya ang SIM card at itinapon ito. Pagbalik niya sa apartment, biglang pumasok si Orman at binugbog siya at binyantaan kung hindi niya sasabihin ang ginagawa nila ni Mike.
Kinabukasan, hindi sumali si Sharon sa yoga class ngunit naghintay hanggang matapos ito para ipakita kay Lou ang kanyang mga pasa. Nagtago sila sa parking lot at ikinwento niya ang lahat, pati ang pagbibigay niya ng impormasyon kay Orman. Hindi may pangako ni Lou ang proteksyon mula sa kulungan, pero pinatira niya si Sharon sa kanya para sa kaligtasan. Habang sinusundan ni Orman ang isang empleyado sa hotel, bumalik si Lou sa police station at nakita ang ebidensya ng diamond robbery at ang bag na may pekeng laman. Samantala, sa restaurant, may date si Mike kay Maya at sinabi niyang aalis siya para sa trabaho pero gusto niyang hintayin siya. Hindi naniwala si Maya at sinabihang wala siyang alam tungkol sa kanya. Sinabi ni Mike na hindi maiintindihan ng mga taong galing sa yaman ang kailangan gumawa ng masama para mabuhay. Umalis si Maya. Kinabukasan, nagpunta si Sharon sa trabaho ngunit hindi mapigil ang i-check ang flight ng Surir sa kanyang phone. Pagkatapos, napansin niya ang kanyang katrabaho na tawang-tawa sa mga biro ng kanilang boss. Bigla siyang pumasok sa opisina nito at naglabas ng sama ng loob. Ipinaliwanag niya na maraming pangako ang mga boss, pero puro kasinungalingan lamang ang mga iyon. Ang tunay nilang pakay ay gamitin ang mga batang babae para mapasaya ang mga mayayaman ngunit nakakatakot na lalaki. Matapos din niyang insultuhan ang kanyang boss, umalis si Sharon sa opisina ng taas noo. Kasabay nito, naghihintay si Mike sa parking lot malapit sa paliparan. Natagpuan niya ang gwardyang inupahan para sa paghahatid at tinutukan ito ng baril habang ipinapakita sa kanyang cellphone ang larawan ng bahay nito bilang pananakot. Ninakaw niya ang sasakyan at cellphone ng lalaki upang magpanggap bilang inupahang gwardya. Maya-maya ay lumapag ang eroplano ng Surir, at nilapitan ang lalaki upang ipaalam ang isang agarang mensahe. Hindi nagtagal, sinundo ni Mike ang Surir, nang hindi niya alam na si Lou na pala ang pumalit sa totoong Surir. Habang nasa biyahe, sinubukan nilang magkwentuhan ng casual, ngunit halatang pareho silang kinakabahan at panay ang tingin sa isa't isa ng may pagdududa. Samantala, sa hotel ay nagpalit ng uniforme ng empleyado si Orman at kumuha ng room service order para sa wedding suite. Nang dumating sina Mike at Lou, dumiretso sila sa silid ni Steven. Pagkasara pa lamang ng pinto ay agad na bumunot ng baril si Mike at inutusan ang lahat na lumuhad. Ayaw magsalita ni Steven, ngunit sa sobrang takot ng kanyang fiancé ay inamin nitong nasa loob ng vault ang pera. Pinabuksan ni Mike kay Steven ang vault at inilabas ang lahat ng pera. Nang mailagay na niya ang mga ito sa kanyang bag, inutusan niya si Lou na buksan ang briefcase na may lamang mga alahas. Ginawa iyon ni Lou at doon niya nakita ang baril na itinago niya roon kanina. Agad niya itong itinutok kay Mike at ibinunyag na isa siyang pulis. Nagpatuloy silang magtutukan ng baril at magbantaan hanggang sa biglang pumasok si Orman, sinunggaban si Mike, inagaw ang baril nito, at itinutok naman ang sarili niyang baril kay Lou. Nagsigawan ang lahat dahil walang nakakaalam kung ano ang susunod na mangyayari. Sa huli, nawalan ng kontrol si Orman at binaril si Steven. Pagkatapos ay inutusan niya si Lou na itulak ang malita na may lamang mga alahas. Ngunit kinabahan siya dahil nakita na ng isang pulis ang kanyang mukha. Nagsimula silang magtalo, ngunit bigla na lamang bumagsak si Orman na wala ng buhay. Lumabas na napatay siya ni Mike gamit ang baril na nakuha nito mula kay Lou. Matapos tingnan ni Lou ang palso ni Orman upang tiyaking patay na ito, inilayo niya ang baril ni Mike. Sinabi ni Lou kay Mike na umalis na ng lungsod at huwag nang bumalik kailanman. Nangako siyang si Orman na lamang ang sisisihin sa lahat ng nangyari. Sa wakas ay ibinaba ni Mike ang kanyang baril at umalis sa silid. Galit na galit si Steven at sinigawan si Lou dahil nakipagkasundo ito sa isang magnanakaw. Ngunit nagbanta si Lou na iimbestigahan siya dahil sa pag-iwas sa buwis at pag-aangkat ng mga ilegal na bato kung hindi rin ito magsisinungaling tungkol sa nangyari. Pinagalitan naman siya ng kanyang fiancé kaya pumayag si Steven na makipagtulungan. Sa labas ng hotel, malayang nakalakad palayo si Mike habang napapalibutan ng mga sasakyan ng pulis ang gusali. Samantala, habang nasa bus, ibinunyag ni Lou na nasa kanya ang tunay na mga diamante ni Steven at ang naiwan niya sa malita ay mga peke lamang. Pagkatapos nito ay pumunta siya sa yoga class upang ibigay ang mga diamante kay Sharon upang makapagsimula ito ng panibagong buhay. Bilang kapalit, ipinakita ni Sharon ang larawang ipinadala ni Mike kasama ang isang mensahe para sa pulis. Samantala,
Tuluyan nang umalis si Mike sa lungsod sakay ng kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, pinuntahan ni Lou ang lugar na nasa larawan at doon niya natagpuan ang lumang klasikong kotse ni Mike. Nasa loob na rin ang mga susi kaya agad niya itong pinaandar. Samantala, nakatanggap si Maya ng isang sobre na may larawan ng kabataan ni Mike. Sa likod nito ay nakasulat ang paghingi niya ng tawad at ang pag-asang muli silang magkakaugnayan. Siguraduhing mag-subscribe at i-on ang notifications para makapanood pa kayo ng mas marami pang video na tulad nito. Maraming salamat sa panonood.